Simula 2016, papalo sa halos 80 billion pesos ang halaga ng pondong nakulimbat at napunta sa mga ghost flood control projects ayon kay Senator Ping Lacson. Ibang usapan pa raw ang proyektong natuloy pero substandard. Narito ang aking report. 79 billion pesos. Yan daw ang halagang posibleng napunta sa mga guni-guning flood control projects mula pa noong 2016. Base raw ito sa computation ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson mula sa mga bagong datos na ibinigay sa kanya ng Department of Public Works and Highways. Base rito, 494 sa 13,000 flood control projects ng ahensya ay ghost projects. Kaya malaki pa ang kailangang habulin ng gobyerno. Yung naabot ng AMLAC so far, as announced by the President, nasa mga 12 billion pa lamang yung pros and accounts. And then si Alcantara, nag-restitute ng so far 110 million plus another 200 million in 2 weeks' time. Si Bernardo, I don't know, parang ang estimate ko at least 1 billion. Ang layo pa natin sa 79 billion. Ang masaklap, ghost projects pa lang ang usapan. Wala pa rito ang mga natuloy pero kinurakot na proyekto. Wala pang substandard, wala pa itong mga road projects, wala pa itong multi-purpose buildings. Flood control pa lang yan. So you can just imagine. Kaya kung si Lacson ang tatanungin, hindi kakayanin ng iilang ahensya ng gobyerno ang pagbawi sa pera ng taong bayan na ibinulsa ng mga tiwaling opisyal. Ako ang isasuggest ko is for the Ombudsman to deputize not only the DOJ, but I think they should utilize even CSOs, academe, para magtulong-tulong, maghanap. Kasi talagang widespread . Pangako naman ni Senate Finance Committee Chairman Win Gatchalian, hindi na mauulit sa 2026 national budget ang bilyon-bilyong pisong nauuwi lang sa ghost projects. Dito sa 2026 budget, kung makikita niyo yung committee report, merong old title tapos may revised title. Yung revised title, nandoon na lahat ng mga station numbers, nandoon na rin yung haba, even for irrigation projects saka farm to market roads. So kaya nakalagay na yun sa JA para number 1, malaman yung cost ng project. Number 2, malaman yung haba ng project. And at number 3, location ng project. Sa batas pa lang, alam na yung location. Nanindigan din si Lacson na sinimula na ng Senado ang hakbang para mawala ang mga maling gawain na nagbigay daan sa mga anomalya sa flood control projects. Kabilang na dyan ang pag-livestream ng period of amendments, kung saan na isa publiko ang lahat ng mga pagbabago sa budget na inintroduce ng kada senador. Mga kapatid, Mean Los Baños po, huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.